Ang banyo sa paaralan. Sa isang malamig at madilim na gabi, nagkwento ang kaibigan ko na si Miguel tungkol sa kanyang nakakatakot na karanasan sa banyo ng paaralan. Ayon sa kanya, may isang hindi maipaliwanag na pangyayari na naganap sa banyo ng paaralan noong siya'y nasa ika-4 na taon ng kolehiyo. Habang si Miguel ay naglalakad patungo sa banyo, napansin niyang parang nag-iba ang atmosfera. May kakaibang lamig na pamalat sa paligid, at tila ba may anino na sumusunod sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa nararamdaman niya, ngunit pinilit niyang ipagpatuloy ang kanyang lakad. Sa pagbukas ng pinto ng banyo, agad siyang napagtanto na tila ba may kakaibang presensya sa loob. Ang ilaw ay medyo malabo at tila ba may mga anino na naglalakad-lakad sa likod ng kurtina. Ngunit wala siyang ibang kasama sa banyo kundi ang kanyang sarili. Nang dumating siya sa sink, biglang nagkaroon ng malakas na tibok ng puso si Miguel. Narinig niyang may malambing na tinig mula sa kanyang likuran. Miguel, ang boses ay parang hinihila mula sa malalayong kaharian ng dilim. Dahil sa takot, nagdesisyon si Miguel na mabilis na tapusin ang kanyang gawain at lumabas sa banyo. Ngunit bago pa man siya makaalis, biglang narinig niyang naglalakad ang isang malamig na hangin at nag-ugong na tinig mula sa loob ng kurtina. Sa mga alaalang hindi kayang takasan, ako'y mananatili. Ang tinig ay puno ng lungkot at galit. Dahil sa pangyayaring yun, hindi na nakatulog ng maayos si Miguel. Paulit-ulit niyang naalala ang mga pangyayari sa banyo. Sa mga sumunod na araw, nadama niya ang mas lalong pagiging malamig at madilim sa paaralan. Parang may bagay na laging nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Isang araw, habang naglalakad siya sa koridor patungo sa banyo, biglang nagbukas ang pinto ng banyo ng mag-isa. Hindi na niya napigilan ang kanyang takot at nangilid ang kanyang pawis. Ngunit walang tao sa loob. Tila ba may masamang espiritu na naglalaro sa kanyang isipan. Hanggang sa isang gabi, habang siya'y nag-iisa sa banyo, biglang napansin niyang nagkaroon ng malamig na hangin. Ang ilaw ay namatay bigla, at naramdaman niyang may kakaibang presensya sa kanyang paligid. Miguel, ang tinig ay lumabas mula sa dilim, mas malakas at mas nakakatakot. Dahil sa takot, nagmadali siyang lumabas ng banyo. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto, naalarma siya nang makitang nakaambang kaharap siya ang isang anino na may malamig na mata at nakakabinging tili. Ngumiti ito ng masama at naglahad ng kanyang mga kamay patungo kay Miguel. Naglakas loob si Miguel na humarap sa anino. "Sino ka? Ano ang iyong nais?" tanong niya nang may kabuntotang takot sa boses. Ang anino ay tumawa ng masama. "Ako ang di matayagang kaluluwa na naiwan sa paaralan. Ang iyong presensya ang nagpapalakas sa akin. Magiging bahagi ka na ng aking mapanlinlang na mundo." Ipinilit ni Miguel na lumapas ng banyo, ngunit ang pinto ay parang nagdadalang takot na ayaw buksan. Ang anino ay patuloy na lumalapit, at ang malamig na hangin ay nagiging mas malamig pa. Sa harap ni Miguel, ang anino ay lumitaw ng buo at nagpakita ng tila mukhang ulap ng madilim na ahas. Ang mga mata nito ay nagniningning ng pula, tila naglalabas ng init at galit na hindi kayang tiisin ng kahit sinong tao. "Nakakasindak, di ba?" bulong ng anino, na parang hangin na dumarampi sa tainga ni Miguel. "Nakakatakot ang mga lihim na nagtatago sa paaralan, at ang iyong takot ang nagpapalakas sa akin." Nang makahakbang si Miguel pasulong, biglang dumating ang iba pang mga anino mula sa madilim na sulok ng banyo. Sila'y may mga anyo ng mga guro na dating nagturo sa paaralan, ngunit ang mga mukha nila ay puno ng galit at pighati. "Nakakagulat, di ba?" sabay sabi ng mga anino, na tila nagkakaisang humihipnotisa kay Miguel.
Isang malakas na hagulhol ang umalangaw sa buong paaralan. Tila ba nagigising ang mga natutulog na diwa ng mga namayapang guro at mag-aaral. Ang ilaw sa banyo ay biglang nagdilim, at ang anino ng mga guro ay napapalibot kay Miguel ng paulit-ulit na naghihingalo. Ngayon, Miguel, anito ang sabay-sabi ng mga anino. Maging bahagi ka na ng aming mapanlilang na eksistensya. Nang biglang magliyab ang mga mata ng anino at simula ng isang nakakasindak na kanta, napagtanto ni Miguel na siya'y nasa harap na ng mga kaluluwa ng mga nagdaang guro. Ang boses na nagmumula sa kanta ay parang mga tagpo ng mga karanasang masalimuot, masakit, at mapanakit. Sa bawat note ng kanta, ang bawat guro ay naglalakbay pabalik sa mga alaala ng mga naiwang buhay. Nang mapagtanto ni Miguel ang kahulugan ng kantang iyon, napagtanto niyang ang bawat guro ay may malupit na kwento ng mga pamumulila, hinanakit, at pagkamuhi. Sila'y nagiging bahagi ng dilim sa paaralan, na nagdadala ng bigat na damdamin sa bawat isa. Hindi ka na makakatakas, Miguel, anito ng pangunahing anino, na tila ba humihigop ng kanyang kaluluwa patungo sa malupit na kaharian ng dilim. Ang iyong takot ay tatablan ng aming kasakiman. Sa bawat hakbang ni Miguel, ang paligid ay unti-unting namumuo ng madilim na usok. Ang mga guro, sa kanilang masalimuot na anyo, ay bumabalot kay Miguel. Ang kanyang paligid ay nagiging mas makulimlim at mapanuya, hanggang sa tuluyang mawala siya sa dilim. Naririnig ni Miguel ang nakakatakot na hiyaw ng mga anino habang nilalabag siya sa kanilang kaharian ng dilim. Ang kanyang takot ay nagiging mas mabigat, at ang kanyang pag-asa ay unti-unting nanlalabo. Nang itulak si Miguel palayo ng mga anino, nadama niya ang isang matindi at mabagsik na hangin na bumabalot sa kanyang paligid. Ang madilim na silap na kanina ay palaging kasama sa kanya, ngayon ay napalitan ng masalimuot na palasyo ng anino. Hindi siya makagalaw, parang may mahiwagang lakas na nagpipigil sa kanyang pag-alis. Nakakatakot, di ba? Bulong ng pangunahing anino, na tila ba sumasayaw sa paglipad ng mga bituin sa kanilang madilim na palasyo. Ngunit ngayon, ikaw na ang magiging alipin ng aming mga hinanakit. Sa isang salita mula sa anino, biglang nagdilim ang lahat. Ang madilim na silap ay nagtago sa kanyang pagtingin, at sa halip, siya'y napapalibutan ng mga anino na tila naglalaro sa kanyang isipan. Ang kanilang mga mata ay tila mga putil ng init mula sa kadiliman, at ang bawat kilos ay nagdadala ng matinding takot. Bawat anino ay nagbigay tuwa ng masalimuot na katahimikan sa madilim na palasyo. Ngayon, tuklasin mo ang mga lihim na bumabalot sa paaralan. Anito ay sabay-sabay na nagutos. Hanapin ang sakit, ang hinanakit, at maging bahagi ng aming paghihiganti. Ang mga anino ay bumabalot kay Miguel na tila mga alabok ng galit at hinanakit. Nang magutos ang pangunahing anino, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay sa bawat sulok ng paaralan. Ang mga kwarto ay nagiging daan para sa mga multo ng nakaraan. Ang mga kantina ay nagsisilbing lugar para sa mga hinanakit. At ang mga pasilyo ay puno ng mga anino na naghahanap ng katarungan. Tumungo si Miguel sa isang lumang silid-aralan, at doon ay nakatagpo siya ng isang aninong guro na tila ba nananatili sa pagpapatupad ng mga hindi malilimutang takot at trahedya. Ang mga guro na dati nagturo rito ay nabubuhay pa rin sa kanilang galit at pighati. Sabi ng anino na tila ba bumabalot sa usok ng sigarilyo. Ikaw ang susi para mabuksan ang pinto ng kanilang kapayapaan o kawalan nito. Bilang si Miguel ay nilalakad palayo, biglang dumating ang isang aninong estudyante, na parang nagdadala ng masalimuot na lihim mula sa kanyang mga kamay.
Huwag mong kalimutan ang mga nakalimutang pangarap at pangako ng mga estudyanteng hindi natapos ang kanilang pag-aaral dito, aniya ng estudyanteng anino. Habang si Miguel ay patuloy sa kanyang misyon, nadarama niya ang bigat ng hinanakit na bumabalot sa paaralan. Nagsimula na siyang makakita ng mga senyales ng hindi tapos na kwento, mga kwento ng pagkawala, pighati, at trahedya. Habang si Miguel ay naglalakbay sa madilim na koridor ng paaralan, napansin niya ang malamig na hangin na dumarami sa kanya, tila bang kanyang naririnig ang mga nag-uugong na mga hagulhol ng mga espiritu. Ang mga pintuan ng mga silid-aralan ay biglang nagbukas at nagsasalita ang mga anino na nagtatago rito. Alamin mo ang mga sekreto ng mga silangang pagkakamali. Bulong ng isang babaeng anino mula sa loob ng silid-aralang tila na iwang bulok na punit ang kanyang damit. Nang masilayan ni Miguel ang mga kwarto, biglang nagliyap ang mga ilaw at bumukas ang mga aklatan. Naglalabas ng mga larawan at alaala ng mga oras ng kahapong hindi kayang kalimutan. Nakita niya ang mga senyales ng pagkawala at sakit na hindi niya akalain na maaaring mangyari sa isang mapayapang paaralan. Ang isang silid ay bumukas ng maingay, at lumitaw ang anino ng isang dating guro na masayang nagtuturo ngunit hindi inaasahan ang masamang kapalaran. Ikaw, Miguel, ang susi sa pagbubukas ng mga alaala at mapanlinlang na kwento ng paaralan, sabi nito. Nang itulak ni Miguel ang pintuan, napansin niya ang mga guro at estudyante na tila ba hindi makalabas sa kanyang harapan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hirap at pagdurusa. Hindi ka makakatakas, Miguel, sigaw ng mga anino habang paulit-ulit na nagpapakita sa kanyang harap ang mga patak ng dugo mula sa kanilang mga mata. Isang mainit na hangin ang dumarampi kay Miguel, at ang kanyang paligid ay nagiging mas madilim pa. Biglang napagtanto niya na ang mga espiritu na ito ay nangangailangan ng kanyang tulong upang mabuksan ang pintuan patungo sa kapayapaan. Alamin mo ang kasaysayan ng paaralan, Miguel, sabi ng isang matandang guro na tila ba masalimuot ang kwento. Hanapin mo ang lihim na nagpapalinlang sa aming pag-asa at pananampalataya. Lumakad si Miguel patungo sa pinakamadilim na bahagi ng paaralan. Tila ba ang tinig ng mga anino ay nag-iisa sa kanyang patinig. Ang kanyang takot ay napapalitan ng determinasyon na tuklasin ang mga lihim na ito at bigyan ng kapayapaan ang mga kaluluwa na naglalakbay na walang katapusang kabigatian. Sa kanyang paglalakbay patungo sa pinakamadilim na bahagi ng paaralan, nadama ni Miguel ang biglang pagbabago sa atmosfera. Ang hangin ay nagiging mas malamig at parang may mga aninong nagtatangkang damapo sa kanyang balikat. Nang mapansin niya ang mga lumulutang na mga anino, napagtanto niyang ang kanyang misyon ay hindi lang simpleng pagtuklas, kundi pag-aalay ng kapanatagan para sa mga kaluluwang naligaw. Sa kanyang paglalakad, si Miguel ay nahulog sa isang malalim na trance. Nakakita siya ng mga larawan ng mga hindi matiis na tagpo, mga tagpong puno ng pighati at galit, at maging mga tagpo ng walang katarungan. Ang bawat larawan ay nagbubukas ng mga sugat sa kanyang kaluluwa, na parang tila siya'y nagiging bahagi ng mismong kaluluwang naglalakbay sa kanyang harap. Nang makarating siya sa dulo ng malalim na hallway, natagpuan ni Miguel ang isang lupang pintuan na tila ba hindi nabubuksan sa loob ng maraming dekada. Tinuklas niya ang mga tagpo sa pintuan at doon ay natuklasan ang tila kaharian ng dilim na naglalaman ng mga hindi matiis na sekreto ng paaralan. Sa pagbukas niya ng pintuan, ang sala ay nagningning sa malamig na dilim. Siya'y naalibadbara ng mga imahe ng mga guro at estudyante na nagdadala ng kanyang puso sa pagmumula ng kahapong puno ng kamalian. Isang boses na puno ng luha at pagpapakita ng sakit ang bumungad kay Miguel.
Ikaw ay hinirang, Miguel, upang maging tagapagtaguyod ng katotohanan at katarungan. Dala mo ang lakas upang buksan ang pintuan ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Ang buong silong ito ay puno ng mga alaalang hindi kayang kalimutan. Tila ba nag-uugong ang mga sigaw ng pangungulila at galit. Si Miguel ay napalibutan ng mga aninong naghihintay ng kanyang tulong, at kahit ang kanyang puso ay puno ng pangamba, nananalig siya sa kanyang misyon na dalhin ang kapayapaan sa paaralan. Ngunit biglang nagdilim ang paligid, at ang kanyang mga paa ay parang naipit sa isang naglalakbay na sigwa ng kadiliman. Ang mga anino ay nagiging mas makakatakot, tila ba humuhugot ng lakas mula sa kasamaang bumabalot sa kanilang kaluluwa. Ang iyong pagsisikap ay hindi sapat, Miguel, sabi ng isang anino sa likod niya na tila ba humahampas sa hangin. Ang kasamaan na bumabalot sa paaralan ay hindi madaling malunasan. Habang nagtatangkang tumahak ng muling daan patungo sa pintuan ng kapayapaan, si Miguel ay napagtanto na ang kanyang pinakamalalim na takot ay hindi ang mga aninong ito, kundi ang sarili niyang kakayahan na humarap sa kasamaan at magdala ng liwanag sa dilim na ito. Sa gitna ng madilim na silong ng paaralan, si Miguel ay unti-unting nawawala sa pagitan ng takot at determinasyon. Habang siya'y patuloy sa paglalakbay, napagtanto niya na ang mga anino na bumabalot sa kanya ay nagiging mas malupit at mas intensyo. Ang kaharian ng dilim ay nagiging mas matindi at mas masalimuot. Nakarating siya sa isang silong na puno ng malakas na pag-iyak at hagulhol. Sa paglapit niya, napagtanto ni Miguel na ang mga anino na naruroon ay mga estudyante na tila ba hindi natutong maglakbay patungo sa kabaturan ng kaluluwa. Ang kanilang mukha ay puno ng takot at pangungulila, at ang hangin ay nagdadala ng mga halakhak ng mga aninong hindi makapaniwala sa kanilang mga trahedyang nangyari sa paaralan. Matagal na naming hinintay ang isang tulad mo, sabi ng isang aninong babae na tila may malalim na pasanin. Tulungan mo kaming mahanap ang lihim na nagdadala ng dilim sa puso ng paaralan. Si Miguel ay tumanggo ng pumayag, at kasabay nito, ang mga estudyante ay nag-alsa ng kanilang mga kamay, tila ba nagmumula sa lupa. Ang hangin ay nagiging mas malamig at napapaligiran sila ng mga anino na tila ba naglalakbay sa kanyang mga paa. Nagtagumpay si Miguel na dalhin ang grupo sa isang lumang aklatan na puno ng mga lumang dokumento. Doon, natuklasan niyang ang paaralan ay may lihim na kasaysayan ng kamalian, katiwalian, at kawalang katarungan. Ang mga estudyante na iyon ay biktima ng mga kapabayaan at pag-abuso. Ang buong silong ay nagningning ng masalimuot na ilaw, at ang mga anino ay naglalabasan mula sa kanyang paligid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at panghihinayang, habang ang kanilang mga mata ay nagtataglay ng kasaysayan ng kanilang pagdurusa. Biglang bumukas ang lumang pintuan na may mga simbolo ng dilim. Isang aninong guro ang lumitaw, tila ba ang pagkakatapon sa kanya'y nagdulot ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Maraming salamat, Miguel, ani ng guro. Sa iyong tulong, nahanap namin ang landas patungo sa kapanatagan. Ngunit biglang napansin ni Miguel ang isang aninong guro na tila ba nagtatago sa dilim. Ang kanyang mukha'y puno ng pagkalito at galit. Ang guro na ito ay naglakad palapit kay Miguel, at bigla siyang sinunggaban sa kanyang mga balikat. Hindi pa tapos ang lahat, bulong nito ng masalimuot. Nang biglang mangibabaw ang dilim sa paligid, nadama ni Miguel ang pag-angat ng isang masamang espiritu mula sa pinakamalalim na bahagi ng silong. Ang guro na iyon ay nagsalita ng mga wika na hindi kayang intindihin ngunit nagdadala ng masamang presensya. Hindi mo kayang baguhin ang aming kinahinatnan, Miguel. Sigaw ng guro habang isinusumpa ang kanyang pangalan sa pangalan ng dilim.
Ang kwento ay naglalaro sa isang mapagsik na notang bumabalot sa buong paaralan. Ang guro na iyon ay naglakbay sa paligid ni Miguel, na tila ba naghahanap ng paraan upang siya'y mapahamak. Ang mga anino ay nag-uugong ng masamang halakhak, at ang silong ay napuno ng kadiliman at panganib. Sa gitna ng madilim na labanang ito, si Miguel ay bumangon mula sa kanyang pagkakabangon at tiniyak na hindi hahayaang mapawi ng dilim ang kanyang pag-asa. Sinikap niyang ipalabas ang liwanag sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga salita ng kapayapaan at pagbabago. Bawat patak ng dilim ay may lihim na pag-aalinlangan at takot. Ngunit sa bawat yugto ng ating kwento, may pagkakataon tayo na baguhin ang landasin ng kasaysayan, sabi ni Miguel sa guro na nagdadala ng masamang espiritu. Sa bawat pagbulusok ng mga anino at pagtuklas ng mga sikreto, unti-unti silang nanimbalit sa tahimik na pagpapahinga. Ang guro na nagdadala ng masamang espiritu ay unti-unting nawawala, at ang dilim sa silong ay unti-unting namumuo. Ngunit sa kanyang pagtagumpay, napagtanto ni Miguel na ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos sa kanyang sarili. Ang pagwawakas ng kanyang misyon ay nagbukas ng bagong yugto para sa paaralan. Ang mga anino na nagdala ng kanilang mga kwento ng pagdurusa ay natagpuan ng kapayapaan at liwanag na matagal na nilang hinahanap. Ang mga guro at estudyante na naging biktima ng katiwalian at kapabayaan ay unti-unting nahanap ang katarungan. Si Miguel ay nagiging tagapagtanggol ng mga naapi, at ang paaralan ay nagsilbing huwaran ng pag-asa at pagbabago. Sa dulo, ang silong ay unti-unting naglakbay mula sa kadiliman patungo sa kanyang masalimuot na pag-ahon. Ang mga anino ay napalibing na ang kanilang mga kwento, at ang paaralan ay nagiging saksi sa pag-usbong ng isang bagong simula. Ang kwento ni Miguel ay naging daan sa pag-alsa laban sa kaharian ng dilim sa paaralan. Ang lihim na nakabalot sa mga sulok ng paaralan ay nalantad, at ang pagbabago ay nagsimula sa puso ng bawat isa. Sa kanyang tagumpay, si Miguel ay naging alitaptap ng pag-asa, nagbibigay liwanag sa landas ng hinanakit patungo sa kapayapaan. Salamat sa iyong panunood. Please subscribe, like, and share to all para sa marami pang kwento ng katatakutan sa kwento ng kaba.